Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Boy Kilay! Nagmamakaawa. Kanino? Anak ng bugi. Yan ang ating alamin kung sino ang ibabalita ngayon. At alamin din natin mga kasama, sino ba dapat ang tanggalin? Naku, marami ho sila. O kung pwede lang lahat ng mga gabinete, baklasin nyo lahat, palitan nyo ng bago. Diba? Para masaya at happy. O walang pipiliin. Kung alam mo na yan na sumira sa'yo, tanggalin mo. Wag kang kukuha ng ititira mo. Sisilipin ka ng mga kasama mo. Mananatili ba si PBBM? Naku, ewan ko. Yan ang balita dito. Alamin natin mga kasama kung ano. Ang bilis naman, usap-usapan dito. Pero siyempre, nakalike ka na ba? Like mo muna yung video natin mga kasama. At siyempre, share mo na rin sa inyong kamag-anak. Huwag mo kalimutan, siyempre, i-bell all at mag-subscribe. Di ba? Sino? Eto na. Magandang pag-uusap to at bibigyan natin ng isang reaction to. Totoo ang kasabihang bilog ang mundo. Yan. Tila nagmamakaawa na si Chis Escudero sa Duterte Black para maging Senate President muli. Ayon sa balita ay humingi ng suporta sina Chis Escudero at Tito Soto sa Duterte Black para maging Senate President. Ayon pa kay Senator Bongo, nakausap na nila Tito Soto at Chis Escudero ang Duterte Black. Binubuo ng mga senador ang Duterte Black na sina Senator Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos at Senator Dante Marcoleta. At napag-usapan nila na iisa lamang ang kanilang iboboto sa pagka-Senate President. Yon! Sino kaya yon? Alamin natin yan. yan. Senator Bongo ay marami pa rin ang nakikipag-usap sa kanila. Bukas naman siya sa pakikipag-usap. Pero ang kanilang kriteria ay unahin ang interes ng bayan. Unahin ang kapakanan ng Pilipino. Isinama ng Duterte Bloc si Senator-elect Dante Marcoleta sa mga posibleng kandidato para sa pagka-Senate President. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kabilang si Marcoleta sa kanilang grupo na binubuo ni Bongo, Amy Marcos at Robin Padilla. Bagamat wala pang pinal na desisyon, inaasahang magpupulong-pulong ang grupo sa mga susunod na araw upang talakayin ng kanilang susuportahang kandidato. Sa kabila ng mga usap-usapang pagbabago sa liderato ng Senado, sinabi ni De La Rosa na wala silang problema sa kasalukuyang Senate President Francis Escudero. Gayunpaman, hindi rin isinasara ng grupo ang posibilidad ng pagbabago. Depende sa... Pwede! Pagbabago. Kailangan meron mabago mga kasama kasi alam nyo naman na nangyayari, di ba? Kung hindi nyo papalitan yan, baka ganun pa rin, meron pa rin panigan, kagaya nung ginawa doon sa isa, kukontempt na lang, naharang pa. Di ba? Kung iisipin nyo, kung alam nyo yung mga tao na to ay wala na, wala nang papel, gusto lang meron pinapanigan, palitan nyo. Palitan nyo ng bago, yung alam nyo makakatulong, at serbisyo ng tapat sa taong bayan. Senador Marcoleta, the best yan. Yan ang pwede nating ilagay dyan sa Senate President. Diba? Sige, comment kayo mga kasama. Kayo ay agree ba sa sinabi ko na si Senador Marcoleta ang pwede natin maging Senate President? Bakit? Hindi kurap. Matalino, matapang, may boses, at siyempre abogado, may alam. Ngayon, kung maglalagay kayo ng alalay, alalay, taga-bigay lang ng baso, ay wag na. Oo lang ng oo yan. Hindi pwedeng tumanggi. Oo ma'am, yes ma'am, yes ma'am, yes sir, yes. Ganun lang ang sagot niyan. Totoo sa totoo. Kita nyo naman, di ba? Pag kinuha ang baso, ngingiti. Ibig sabihin, alalay. Magiging resulta ng kanilang pag-uusap. Si Marcoleta, na kilala sa kanyang matapang na paninindigan, ay maaaring maging isa sa mga pangunahing pwersa sa Senado sa darating na Kongreso. Tama.
Ayon na rin mismo ito sa kanyang campaign advisor na si Malu Tiquia. Kung kayo ang tatanungin mga kasweet, pabor ba kayo na maging Senate President si Marcoleta? Samantala, iginiit naman ni Senator Amy Marcos na mailang senador daw na kumakausap sa kanya na maging Senate President. Sa panayam sa kanya ng media nitong Biyernes, bagamat hindi niya ibinahagi ang kanyang kasagutan. Sino kaya yun? Ay, kilala na natin yan. Baka yan si Tito. Si Chong. Baka yan si Boy Kilay. Bakit? Alam natin si Boy Kilay. Hello. Narinig niyo ako? Ayan. Alam natin si Boy Kilay, ang datingan yan, isnabero yan. Pagdating sa mga ganyang bagay. Pero pag nangangailangan, kung todo pakiusap, kung pwede nga lumuhod, gagawin. Sabi ni Aling Lorraine. Di ba? Ganoon kasimple. Ganoon iniis mo ang taong bayan. Sana lang, ibigay mo na sa iba. Huwag ka namang hangad. Meron naman kayong kita, di ba? Tama na yung kita niyo sa gobyerno. Yung sahod, ika nga. Pero kasi, marami kasing hinahangad eh. Yan ang sabi ni Allen Dolores. Tuloy! Sa mga umano'y senador na nag-aalok ng posisyong maging Senate President, nanindigan siya kung ano raw ang dapat baguhin ng uupong lider ng Senado. Ayon pa sa kanyang statement, some senators have approached me with the proposal to be their candidate for Senate President. Whoever will be elected by our peers, whether it is me or not, there are certain congressional reforms that need to be undertaken. Kung ako dito kay Ate Amy, bubulgar ko na kung sino-sino yung yung kumakanta, parang bubuyog ika nga. Kung sino-sino yung tulungan mo ko. Bulgar nyo na kung sino ba yan. 3 ba yan? 2 ba yan? 1 ba yan? Ganun lang kasimple para malaman kagad ng taong bayan. At ang taong bayan naman ay makapagdesisyon agad-agad. Diba? Pag nalaman ng taong bayan, di namin gusto yan. Palitan nyo yan. Kasi mahilig lang yan sa hindi. Walang hindi. Ganon. Most important is reform in the budgetary process. Tigilan na ang mahiwagang BICAM, the right priorities in spending considering our recurring fiscal deficits and huge indebtedness must be legislated. Food security and support our farmers and fishermen, education, health, and truly necessary social services. Parenthetically, once the OP has submitted the NEP to Congress, the power of the purse must be respected. The DBM statement that the President will involve himself in the budgetary process after the NEP is submitted is infirm and unconstitutional. He should also start electoral reforms, including political party reforms, which have become mere tools for personal ambition rather than the public interest. Yan. Above all, the Senate as the guardian of national interest must always be upheld. Its independence non-negotiable. Samantala, nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Tucker. Dapat na daw palitan si Senate President Jesus Escudero dahil hindi naman ito nagampanan ang kanyang pagiging Senate President dahil naging utos-utosan lamang ito ni Satanas. Sabi ko sa inyo di ba? Siya isang dakilang lalay, sunod dito, sunod doon. Ang sabi ng lola, ganun na lang. Opo ma'am. Yan ang sabi niyan. Sunod-sunuran mga kasama. Walang pinagkaiba sa alalay ng hari. Sino ba ang hari? Kung pagkukumpara mo, kilala mo naman sila. Siya ngayon ay isang mistulang, yes, boss, yes, sir, amo, yes. Ganon. Ito, lead counsel ni PRRD sa ICC. Patuloy daw na naghahanap ng parang upang mapalaya ang dating Pangulo. Natural. Yan ang gusto ng taong bayan Kaya kayo, ang titigas ng ulo nyo, wala naman kayo matibay na ebidensya kung talagang si Tatay Digong ay gumawa ng mga ganung bagay. Pamumulitika, tapos na. Diba? Tigilan nyo na. Huwag na kayo masyadong madrama. Pinapunta nyo pa dyan. Tapos, ang tanong, how much is the money in the pocket? Diba?
ang tunay na taga-usig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang matapang na pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel ng former president na kasalukuyang nasa detention facility ng International Criminal Court. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person. Ang totoo dyan, nasa prosecutor ay nasa dito. Sa Mars, sa Manila. Kilala nyo naman sila. Ang dami nila. Meron pang bagong papasok. Kilala nyo si Sabah Hadiha. Kilala nyo ba yon? Yan yung gustong talagang matuluyang makulong si Tatay Digong. Masistensyahan. Wow. Kwento nyo sa unggoy. Ang titibay ng mga panga nyo. Dapat sa inyo bumalik lahat ng pandudurobo nyo sa mga Duterte. Sa inyo. Swerte ka nga, nakalaya ka pa. O kilala nyo ba si Sabah Hadiha? Swerte nakalaya. Ngayon, munti ka na naman makulong. Bakit? Pakalamera. Nakalaya na. Sige na naman dito. Sige na naman doon. Magtigil ka na, Sabah. Para naman. Yun na. Kilala niyo ba yan? Yun na. Person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Ayon sa British-Israeli lawyer, sa ngayon mahirap nang maibalik agad sa Pilipinas ang dating Pangulo. Aniya may mga kondisyon bago mapalaya ang isang individual mula sa ICC. In order for someone to be released here, there has to be a willing state party capable of receiving him onto its territory. And that's what we're looking at. It's a long process. It's something which requires a certain degree of diplomacy. Samantalang maitutunan. Yun lang. Yun ang nakakabanas Ang pagpapadala mabilis, pagpapabalik mabagal. Pero sana, pagkaupo ng mga senador na nanalo, pagkukunan nyo ng pansin to si Tatay Digong. Para naman lahat tayo maging happy. Kayo, wag na kayo magtalo-talo. Wag na kayo sumunod kay Bakulaw na lulong. Wag kayo magpadala sa budget. Baka naman na masilaw na naman kayo. Sumasahod na kayo sa gobyerno. Ang iniisip nyo pa, kung paano wag ganun. Ibahin nyo na yung pamamalakad nyo. Marami ng tao ang nalilinawan. Marami ng tao ang hindi nyo mauto. Diba? Tama na yung mga dati, kung nakalusot man sila. Pero dito, kailangan yung pagbabago, tunay na pagbabago ang hinahanap dito. Hindi yung biru-biruan lang. Ito, alamin natin ano meron dito. Totoo ba ito? Ano kaya dito ang dapat yung malaman? Ilan sa mga opisyal na manatili sa gabinete? Ito na naman sila. Kaya nga sabi natin, tayo nabibingin na rin. Totoo kaya yung sinabi ni Bungit-ngit? Hindi ko lang alam may na-retain, may na-remain. Yung iba, babalik bukas. Pangatlong araw, ibabalik. Alamin natin yan sa sunod na panahon. Evan, sino itong mga mananatili at yung tinanggap ang resignation? Yes, Monica, ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin kanina sa press briefing kasama ang media, 52 courtesy resignation na ang kanilang natatanggap. Umuusad na ang isinasagawang revamp ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa gabinete ng kasalukuyang administrasyon. Ngayong hapon, humarap sa media si Executive Secretary Lucas Bersamin at inilabas ang mga inisyal na pangalan ng mga kalihim na magpapatuloy sa kanilang tungkulin. Ayon kay E.S. Bersamin, unang in-evaluate ng Pangulo ang nasa economic team ng administrasyon kung saan 5 miyembro ng gabinete ang kumpirmadong mananatili sa kanilang pwesto. Kasama na rito si Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque, Finance Secretary Ralph. Nabalik na natin yan isang araw. Hindi natin alam kung talagang nilalaro lang tayo ng tadhana o palaisipan talaga kung ito ba ay totoo o hindi. Bakit ganun? May re-retain? Bakit hindi kailangan lahat baklasin? Palitan ng panibago. Baka siguro mabango pag nasa kusina. Yung iba kasi pag hindi na pasok sa panlasa, wala na, ayaw na kainin. O ibig sabihin, itatapo na lang. Ganun ba yun? Kayo ho ang bahala. Pero dapat na nakararami, kung alam nyo may mali na sa administrasyon at may mali na sa mga gabinete, baklasin. Baklasin ang alin? Ang nakaupo. Lahat.
Lahat ng gabinete baklasin. Kung pwede nga ikaw mag-resign ka na Sabi na Aling Lolit Dahil wala naman daw magandang nagawa. Puro na lang. Puro na lang talaga. Banat dito, banat doon, ubos dito, ubos doon. Ubos ang kaba ng bayan. Ganon. Ganon kasimple. Totoo sa totoo, di ba? Totoo lahat ng mga sinasabi ni Aling Lolita. O eto, anong pakatotoo dito? Sino ba ang dapat tanggalin? Ayan, yan ang magandang tanong. Sino ba dapat tanggalin? Gabinete o si Bongbong Engit? Tandaan nyo, si Bongengit, siya nagdi-decide kung sino talaga ang karapat-dapat. Pero, pag alam nyo naman na may background na ng mga pandudorobo, palitan lahat. Wala ang ititira kung mapalakas man sa kusina o talagang mas malakas yung kaibigan sa kaibigan. Kasi alam nyo itong mga to, recommendation yan Kabinete. Sige, may kilala ka ba magaling? Ganun lang yan. Pero sana, ang hiling natin talagang baklasin lahat ng baklasin para wala na matira. Sino ba ang dapat tanggalin? Dapat titingnan po niya yung unang-una, yung issue ng pagbagsak ng kanyang rating, yung pagtitiwala at kanyang popularidad. Yung the fact na pinaparesign niya yung mga membro ng kabinete, ibig sabihin nun, naniniwala siya na ilan o marami sa kanila ang hindi gumagawa ng kanilang tungkulin at hindi natutugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Kaya pinare-resign niya lahat at tatanggalin niya yung para sa kanya ang nararapat na palitan. Yan ang aking sinabi. Now, pagdating naman dun sa sino ba ang dapat tanggalin, dapat titingnan po niya yung unang-una, yung issue ng pagbagsak ng kanyang rating, yung pagtitiwala at kanyang popularidad. Alam natin, yung mga naunang issue ay yung kaugnay sa mataas na presyo ng bilihin, ang kakulangan ng bigas, yung kakulangan ng matatanda mo ng sibuyas, kamatis, bawang, lahat ng mga kailangan sa pagluluto sa bahay. Nandun din yung reaksyon ng mababa ang pasahod, ang kawalan ng lupa, ng walang lupa, trabaho, ng walang trabaho. Yun ang mga unang dahilan kung bakit bumagsak ang rating niya. At noong dinagdag pa yung kanyang programa ng pagtugis, pang-aapi, pambubuli, ni Sara, at ito'y kumantong doon sa illegal na pag-aresto, pagdetini at pag-suko ng katawan ni ating Pangulong Duterte sa Hague. Doon talagang tuloy-tuloy na ang pagbagsak. At ito, lalong-lalo na yung huling sinabi ko, yun ang dapat tingnan niya, sino ba? Kung sinasabi niyang wala siyang alam doon, di sino ba ang nagpakulo doon? Sangayon sa kanyang DILG secretary, kasama siya doon, na plinano nila. Di ibig sabihin, kung mga nagplano doon, DOJ, sino pa ang nagplano doon? Yung DILG, yung National Security, yung Secretary of National Defense. Ibig sabihin, yun ang dapat niyang tanggapin ng mga resignation. Tama. Kasi sila ang nagpakulo doon. Assuming na hindi siya kasama sa nagplano. Pero sa kayo, walang naniniwala doon. Dahil ito ang presidente ng bansa, hindi po pwede na wala kang alam doon. Kaya nga naging perception, mahina ka. O kaya, ibigay na yung bawiin yun sa pamamagitan ng pagpaparisay ng lahat. So, kung baga, he is asserting himself. Bakit kaya? Yung ba'y dahil sa yung mga naglagay sa kabinete ng mga masiselang pwesto ay wala rito ngayon sa ating bansa? Yan ang mga haka-haka. Dahil ba wala na yung patron nila pwede ka nang manindigan bilang puno ng Estado. Yan ang mga pinag-uusapan ngayon. Pero, having said that, ito bang pagbabalasa makakatulong sa imay niya? Makakatulong. Kahit na nga marami nagsabi, dapat ang magre-resign dyan, ikaw. Pero, huwag na muna natin yan. Ang issue nga yung pagbabalasa ng kabinete. Makakatulong yon in the sense na pag tinanggal niya yung mga dahilan ng kanyang pagbagsak, kasi ang mga masaselo na posisyon dyan ay yung Secretary of Justice, yung DILG Secretary, yung Foreign Affairs Secretary, naku, yun. Tama. Dapat palitan yun. Sino pa? Yung sa National Security Advisor, yung sa punto ng ekonomiya. Yun ang mga malalaking bagay kung bakit
bumagsak ang kanyang popularidad at ang pagtitiwala ng bayan. Pag nagawa niya yun, pwede siyang makabawi kasi may 3 taon pa naman. Pero kung talagang gusto niya makabawi, isa lang ang gagawin niya. Napakasimple lang. Ibalik niya ang si Presidente Duterte. Tama, Kasi yan. masyadong maliwanag ang paglabag sa saligang batas. Yan ang unahin talaga. At pagpapakulong kaya dating Presidente Duterte dyan sa Hague. Isa pa, yung impeachment na yun, unang-una, kaya naman nagkaroon ng impeachment, hindi rin po pwedeng sabihin na kahit na nung tanggi niya, na wala siyang kinalaman, ay wala rin maniniwala doon dahil siya nga Presidente ng bansa. Ang political reality rito, kung ano ang gusto ng Presidente, yun ang nasusunod sa Kongreso. Ang exception to the rule lang yan, si Presidente Duterte na ayaw makialam sa trabaho ng iba. O ngayon, pagdating sa impeachment, walang problema si Inday Sara dyan. Kasi unang-una, wala naman talagang ebidensya. Kaya kung sasabihin mo, ang paghatol ay batay sa ebidensya, sobrang panalo na siya. Walang ebidensya. Pero ang problema, hindi naman sa ebidensya maghahatol ang mga senator judges. Kaya nung nangyari kay Corona, walang ebidensya, pero kinonvict nila. Kasi nga, kung ano ang kumpas noon ng presidente, nasunod. Mga kasama pang konsiderasyon. Dito, sa tingin natin, ang magiging konsiderasyon, hindi yung loyalty to the administration. Nandun na tayo na yung mga kakampi ni Presidente Duterte, ni Inday Sara, talagang bobotong ang sweldo. Pero yung iba, na sabi nila, nako, ano yan, anti-Duterte yan. BBM yan, hindi ako naniniwala doon. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung mga yan, ang tinitingnan niya sa 2028. Yun ang tinitingnan talaga ng ating mga kababayan. So, alam nyo na ang mga motibo ng mga pautot at pakwela nitong mga nagpapanggap na mag-resign. Pero dapat baklasin mo muna yung mga nagpahuli kay Tatay Digong. Yun ang unahin mo kasi yun ang nag-conflict para masira kayo sa botohan. Tama. Diba? Yun sila ang mga dahilan. Kung hindi ka man kasama, dinawit ang pangalan mo, bakit ganun? Ano nangyari? Diba? Isipin mo na lang, sinira. Kung hindi ka talaga kasama at sinira yung pangalan mo, tanggalin mo silang lahat. Huwag ka magtitira. Diba? Ganun lang kasimple yun. Ito nga sabi dito Duterte and reconciliation, complicated. Talagang magiging komplikado. Bakit? Alamin natin dito mga kasama. Kung bakit. Kasi maganda, meron kasing analyst dito political analyst, alam niya yung mga bagay-bagay. Bakit komplikado? Kasi mayroong mga involved na tao. Merong mga naisakay na tao. Merong mga pinag-initan tao. Yan ang sabi ni Aling Lolita. Diba? Ito, pasok natin to. Ito nga, napag-uusapan po namin ng aking partner na si Christian yung unang-una, balikan po muna natin siguro yung statement ng Pangulo na open siya to reconciliation with the Duterte family and with other personalities din daw. Anong take nyo doon, sir? Believable po ba yun? Well, yung offer itself, the idea of offering peace to the Duterte family and his other detractors or opposition is a good idea. Maganda yun, Pero kung tanong na is it doable, I think medyo komplikado yung offer of peace at saka kung tatanggapin ba ng mga inoffera niya ng peace yung offer. So kasi of course yung mga inoffera ng peace, I mean a lot of things have happened since the time na naghiwalay o nasira yung alyansa ng Vice President at saka ng President. So mayroon na file impeachment complaint against the Vice President by the allies of the President, and also na-arresto na rin yung ama ng Vice President na si dating Pangulo Rodrigo Duterte, at nandun siya ngayon sa The Hague at hinihintay yung trial, mag-umpisa yung trial ng kanyang kaso. So ilan lamang to sa mga mabibigat na nangyari na napapaloob dun sa yung conflict between the two political camps. Yung admin at saka yung Duterte camp. So, para masagot na kaya ba, I think kinakailangan mo na sagutin yung tanong na kaya ba magpatawad nung makalaban ng Pangulo, at saka handa ba yung Pangulong tanggapin o gawin yung mga kondisyones na iahain ng Duterte camp
upang matuloy yung tinatawag na reconciliation. Sir, may mga nagsasabi din na itong statement ng Pangulo baka daw strategy lang ito kasi lumabas nga sa resulta ng halalan na medyo nadehado yung mga kandidato ng alyansa at even before yung halalan, mababa ang trust at performance rating ng Pangulo at may mga naglilink doon sa clamor ng mga taga-suporta ng mga Duterte doon sa impeachment sa Vice President, pagkakakulong sa dating Pangulo. Kaya parang ang sinasabi ng ilan, baka strategy lang ito para para maakit ang publiko going back to the administration. Well, it's possible na pwedeng ang strategy yan. Pero yung strategy na yun can be seen both in good way at saka in a bad way. In a bad way muna tayo, ang ibig sabihin kasi alala ko nagkaroon din ng ganyang strategy yung ating Pangulo bago pa siya naging nahalala, no? So I think nagkaroon ng pagsasanib puwersa itong kandidato pa sila nais po ng kandidato si Vice President Sara Duterte at saka si President Bongbong Marcos. At ang naging resulta nung strategy na yun ay nanalo sila. But after day one, doon na simulang umasim yung kanilang relasyon at nahantong na nga sa paghiwalayan ng dalawang political personalities na to. So ang iniisip ng iba, baka mamaya naman to kung sakaling tatanggapin ito ng Vice President since she's considered as the head of the opposition now, baka mamaya magkaroon ng deja vu, no? Maulit lang yung nangyari nung kampanya. So magkabate tapos biglang mag-aaway ulit. So in that way, kumbaga man isipin na hindi ito magandang strategy from the vantage point of the Duterte camp. On the other hand, pwede rin naman itong makita in a positive way, no? Ibig sabihin, yung Pangulo, since nakita niya hindi naman pabor masyado sa kanya administrasyon yung naging resulta ng halalan, at siguro naisip na ay kakailanganin ko ng tulong ng mga nasa oposisyon, lalo na from the Duterte camp, upang maipasa ang aking yung mga priority bills o parte ng... Yan! Pakiramdam mo kasi, nagtatalo na. Wala nang kakampi sa'yo, kaya kailangan mo ngayon ng Duterte camp. Hindi ka pagbibigyan ni Bibi Sara. Yan ang katotohanan. Tigil-tigilan mo na ang panggagamit, sabi ni Aling Dolores. Tigil-tigilan nyo na. Ginamit nyo na ng 2022 Tapos eto na naman. Nung hindi nyo nakuha, hindi nyo napatalsik, ngayon eto na naman, may pakwela na naman kayo. Diyos mio, Marimar, tigil na. Wala na kayong aasahan sa mga Duterte. At wala kang aasahan sa mga taong bayan. Yun ang katotohanan. Tandaan mo, pinakulong mo si Tatay Digong. Yan ang pakatandaan mo. Isipin mo, milyon-milyon ang nagalit sa'yo. Tigilan mo na sila. Nanggigigil na sila sa'yo. Nakuko. Ang kanyang legislative agenda. At upang magkaroon rin ng tulong, operasyon galing sa opposition. So, ang magiging role niya dito, ang goal niya is to build consensus. Kasi hindi naman maaring wala na yung supermajority niya doon sa Senado as a result of the midterm elections. So in this case, para maging realistic siya, sasabihin niya, why don't we work together? I understand that we come from different political camps. We have different, but we have the same beliefs, the same goal. So mag-create na lang tayo ng in every bill, what the President should aim to do is to become a consensus builder. Pero yun nga, sir, baka magduda na yung iba na baka facade lang to. Tapos, do you think vindictive, sir? Hindi magduda. Talagang kaduda-duda na naman. Meron naman silang pasakali. Yung mga ganyang bagay, hindi na uusad yan. Alam na ng taong bayan, alam na rin ng mga Duterte na ginamit lang talaga sila. Ngayon, abangan mo yung sabi sa hula. Sabi sa hula, babae ang susunod na Pangulo. Anong mangyayari sa iyo? Yan! Diyan tayo. Yan ang aabangan natin sa susunod na mga panahon. Kung alam mo talaga na magtatalo-talo ka na at wala nang boboto at wala nang maniniwala sa iyo, mas maganda, bitiw na. Ganun lang kasimple. Alis na sa pwesto para hindi masyado mapahiya. Ito yung pansinin nyo. Habang naglalakad kayo, walang pumapansin sa iyo. Samantalang si Bibi Sara, saan mo papuntahin? Dinudumog ng tao. Mahal ng tao. Ganon kamahal ng mga tao ang mga Duterte. Kaya, yung paggamit kasi sa pangalang Duterte para lang makaupo, iwas na. Tapos na kayo.
tapos na ang karir niyo sa politika. At yun, alam naman natin, si Ate Amy, malaking tulong yan ngayon. Bakit? Abangan natin yung 5. Pagdating ng oras, pagdating ng paglilitis, yung 5 naman ang makulong. Kaya, sabi ko nga sa iyo, kung umabot ka sa video natin ito, sabihin mo kung saan lugar ka at shoutout sa iyo. At yan, hanggang sa muli. Bye-bye!